Alamin ang tunay na dahilan kung bakit nagpadala ng mga sundalo ang North Korea sa Russia upang isabak sa Ukraine. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Iniulat na nagpadala ang North Korea ng nasa 3,000 hanggang 10,000 sundalo upang tumulong sa Russia sa kasalukuyang digmaan. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa kasunduang nilagdaan ng dalawang bansa noong Hunyo 2024 na nagsasaad na susuportahan nilang isa't isa kung may banta mula sa ibang partido. Habang patuloy na nahihirapan ang Russia sa labanan, ang suporta mula sa North Korea ay nakikita bilang bahagi ng kanilang mutual na pagtutulungan. Ang kasaysayan ng ugnayan na ito ay nagsimula pa noong digmaang Koreano kung saan sinuportahan ng Unyong Soviet ang North Korea. Mula noon, patuloy na pinagtibay ng Russia ang kakayahang militar ng North Korea lalo na sa gitna ng lumalawak na geopolitical isolation nito. Mula noong Agosto 2023, inuulat ng North Korea ay nagbigay sa Russia ng higit sa 13,000 lalagyan ng mga artillery shells. Ngunit ano nga ba ang tunay na epekto ng paglahok na ito ng North Korea? Habang ang presensya ng mga sundalo ng North Korea ay nagdudulot ng pangamba para sa NATO at Ukraine, dapat nating isaalang-alang ang kakulangan ng modernong pagsasanay at karanasan ng mga ito. Ang kanilang paglahok ay maaaring mas simboliko kaysa sa estratehikong mahalaga. Maraming mga analyst ang nagmamasid na kahit na maraming sundalo ang na-deploy, ang kanilang kakayahang makilahok sa komplikadong modernong digmaan ay hindi tiyak at limitado. Isang malaking isyu ngayon ay ang kondisyon ng panahon. Habang papalapit ang taglamig, maaaring makakuha ng bentahe ang mga pwersang Ukrainian dahil mas handa sila sa malamig na klima. Sa kabilang banda, ang mga sundalo ng North Korea na hindi sanay sa modernong taktika ay maaaring makaranas ng labis na hirap sa ganitong mga kondisyon. Kahit na maraming sundalong North Korea, ang kanilang epekto sa labanang ito ay maaaring hindi gaanong mahalaga. Ang militar ng Russia ay nakakaranas ng malaking pinsala na tinatayang higit sa 670,000 ang nasugatan o napatay. Ang mga karagdagang persang ito ay maaaring hindi makapagbigay ng tunay na tulong at maaaring maging pagkakataon para subukan ang mga teknolohiyang militar ng North Korea. Sa kasalukuyang sitwasyon sa pagitan ng Russia at Ukraine, mukhang maraming sundalo ang Russia pero hindi ito ganoon kasimple. Maraming sundalo ng Russia ay conscripts o mga sapilitang sundalo na may limitadong pagsasanay at halos katulad ng sa North Korea. May mga ulat ng ilang sundalong Ruso ay tumanggap lang ng 2 linggong pagsasanay bago ipinadala sa labanan na maaaring hindi sapat para maging handa sila sa mga hamon ng giyera. Upang tugunan ang kakulangan ng tauhan, umaasa ang Russia sa mga kontratang sundalo at mga mercenary. Gayunpaman, marami sa mga kontratang ito ay panandalian at may mga sundalo na maaaring pumirma ng maraming kontrata sa isang taon. Ayon sa isang ulat na tanging 180,000 mula sa halos kalahating milyong kontratang nilagdaan noong 2023 ang maaaring manatiling aktibo sa 2024. Dahil sa tumataas na mga pagkatalo, ang Russia ay humingi sa North Korea para sa suportang militar na pinapakinabangan ng isang kasunduan sa militar na nagpapahintulot sa pag-deploy ng mga sundalong North Korean upang tulungan ang Russia. Ang mga kamakailang opensiba ng Ukraine tulad ng pagkakuha ng teritoryo sa Kursk ay nagbigay liwanag sa mga kahinaan ng militar ng Russia na nagudyok sa NATO na palakasin ng suporta para sa Ukraine. Ano kayang magiging papel ng mga sundalong North Korean sa digmaan? Bagamat makakadagdag sila sa bilang ng mga sundalo ng Russia, hindi pa rin tiyak kung gaano kalaki ang epekto nila sa labanan. Kung patuloy silang magkukulang sa pagsasanay o mataas ang bilang ng casualties, maaaring makaapekto ito sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang kanilang kampanyang militar. Malinaw na may pakinabang ang North Korea sa pagtulong sa Russia. Isa sa mga posibleng kapalit nito ay ang mga kasunduan sa militar at ekonomiya. Maaaring makatanggap ang North Korea ng mas modernong kagamitan o teknolohiya mula sa Russia na hindi nila madaling makuha dahil sa mga ipinapataw na parusa laban sa kanila. Hindi lamang sa teknolohiya o kagamitan maaaring makinabang ang North Korea. Ang kanilang suporta ay maaaring magbigay din sa kanila ng mas mataas na antas ng diplomatikong relasyon sa Russia at iba pang kaalyadong bansa.
Ang paglahok ng North Korea ay nagpapakita rin ng kanilang hangaring mapalakas ang kanilang impluensya at maging mas kasangkot sa mga isyo sa international sa kabila ng kanilang kasalukuyang pagkakahiwalay sa pandaigdigang komunidad. Sa kabila ng mga kapalit na ito, ang tunay na benepisyo para sa North Korea ay nananatiling hindi patiyak. Nananatiling tanong kung ang kanilang pagsuporta sa Russia ay magre-resulta nga ba ng kapakinabangan o magdadala lamang ng mas malaking panganib. Sa huli, ang sitwasyong ito ay hindi lamang tungkol sa mga sundalo at kagamitan. Ang malawak na geopolitical na konteksto, lalo na ang paparating na mga halalan sa US, ay maaaring makaimpluwensya sa suporta ng NATO para sa Ukraine na maaaring magbukas ng mas malalim na usapan sa hinaharap. Kung ang mga sundalo ng North Korea ay hindi magtatagumpay sa kanilang mga layunin, maaaring magdulot ito ng mas malalim na hamon para sa Russia. Now, we're closely tracking the unprecedented level of direct military cooperation between Russia and the DPRK. In our meetings today, we shared our deep concerns about the deployment of DPRK troops to Russia. We also discussed how we're going to work together with our allies and partners to respond to this dangerous and destabilizing escalation. The evidence now suggests that North Korea has sent around 10,000 soldiers to train in eastern Russia. And some of these DPRK troops have already moved closer to Ukraine. And we're seeing them outfitted with Russian uniforms and provided with Russian equipment. And I am increasingly concerned that the Kremlin plans to use these North Korean soldiers to support Russia's combat operations in Russia's Kursk region near the border with Ukraine. Putin will not prevail in Ukraine, even with more help from North Korea. But these deeply concerning developments only underscore the importance of our alliance with the ROK and other allies and partners committed to shared security and prosperity. I won't speculate on the timing of employment, but again, this is something we're going to continue to watch, and we're going to continue to work with allies and partners to discourage Russia from employing these troops in combat. I call upon them to cease their potentially destabilizing behavior in both the Indo-Pacific region and now in the European theater as well. And like my colleague here, Minister Kim, I call upon them to withdraw their troops out of Russia. It does have the potential of lengthening the conflict or broadening the conflict if that continues. So. Ukrainian soldiers have the right to defend themselves, and they will do that with the weapons that we provided and others have provided. That's to be expected. But if they are fighting alongside of Russian soldiers, they are co-belligerents, and you have every reason to believe that those kinds of things will happen, that they will be killed and wounded as a result of battle. So, he can end this war, and he should end this war. Otherwise, we'll see a lot more losses on both sides, and that's really highly unnecessary. 북한군의 러시아 파병으로 인한 한국 전쟁의 발발 가능성보다는 한반도의 안보 위협이 고조될 수 있다, 높아질 수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 예를 들어서 전술 핵무기 고도화라든지 ICBM 미사일 고도화 기술, 그 다음에 또 정찰 위성에 대한 기술, 원자력 잠수함 만드는 기술, 이런 어떤 첨단 과학 기술을, 군사 기술을 요구할 가능성이 높습니다.